Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 21 May 2020. Nabulol ako. Today is 21 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 49, ang Israel, ang tanglaw sa mga bansa. Basa, pagsabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 49 verse 1, makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa, pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya paglingkuran. Verse 2, mga salita ko ay ginawa niyang singtalim ng espada, siyang ang sa akin laging nag-iingat, ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Verse 3, sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo ako'y pupurihin ng mga tao. Verse 4, ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may ipinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan na ako'y kanyang gagantipalaan sa aking nakayanan. Verse 5, bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh, pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya nagbubuhat ang aking kalakasan. Verse 6, sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagawa sa iyo bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi. Gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Verse 7, ganito ang sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel sa itinakwil na ikinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo, sila'y titindig bilang pagpaparangal sa iyo, at iyukod ang mga prinsipi bilang paggalang sa iyo, sapagkat hinirang ka ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Muling itatayo ang Jerusalem, sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita, sa araw ng pagliligtas sinakluluhan kita, iingatan kita sa pamamagitan magagawa ako ng kasunduan sa mga tao, ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Verse 9, palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman, sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Verse 10, hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Verse 11, gagawa ako ng daan sa gitna ng kabundukan at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daanan ng aking bayan. Okay, nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 49 verse 12. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa lupain ng Sheni sa timog. Verse 13, o langit, magpuri ka sa tuwa, lupa, magalak ka, gayon din kayong mga bundok, sapagkat inaalayo ni Yahweh ang kanyang hinirang sa gitna ng hirap at kinahabagan. Verse 14, ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo. Verse 15, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Verse 16, si Jerusalem, hindi kita malilimutan, pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. Verse 17, malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo at ang nagwasak sa iyo ay paalis na. Verse 18, tumingin ka sa paligid at musdan ang nangyayari, ang mga mamamayan mo'y nagtitipon-tipon na upang umuwi. Ako si Yahweh, ang Diyos na buhay, ang nagsasabi, ipagmamalaki mo sila balang araw tulad ng babaeng ikakasal na suot ang kanyang mga alahas. Isaiah chapter 49 verse 19, aking pinabayaan na mawasak ang iyong bansa, ngunit ngayon ito'y magiging masikip sa dami ng tao, at ang mga taong dumurog sa iyo ay itatapon sa malayo. Verse 20, sasabihin ng mga anak mo balang araw na isinilang sa pinagtapunan sa inyo ang bayang ito'y
maliit na para sa atin, kailangan natin ang mas malaking tirahan. Verse 21, sasabihin mo naman sa iyong sarili, kaninong anak ang mga iyon, na wala ang mga anak ko at ako na may hindi na magkakaanak. Itinapon ako sa malayo, ako'y iniwang nag-iisa, saan galing ang mga batang iyon? Verse 22, ang sagot ng Panginoong Yahweh sa kanyang bayan, huhudyatan ko ang mga bansa at ang mga anak mo iuwi nila sa iyo. Verse 23, ang mga hari ay magiging parang iyong ama at ang mga reyna ay magsisilbing ina. Buong pagpapakababang yuyukod sila sa iyo bilang tanda ng kanilang paggalang. Sa gayon ay malalaman mong ako nga si Yahweh, hindi mapapahiya ang sinumang magtiwala sa akin. Verse 24, mababawi pa ba ang nasamsam ng isang kawal? Maililigtas pa ba ang bihag na isang taong malupit? Verse 25, ang sagot ni Yahweh, ganyan ang mangyayari, itatakas ng mga kawal ang kanilang bihag at babawiin ang sinamsam ng malupit. Ako ang haharap sa sinumang lalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga anak. Isaiah chapter 49 verse 26, hihimokin kong magpatayan ang mga umaapi sa inyo, mag-aalab ang kanilang puot at mahumaling sa pagpatay. Sa gayon makikilala ng sangkatauhan na kung si Yahweh ang makapangyarihang Diyos ang nagligtas sa Israel. Bukas sa itong chapter 50 guys. Bye everyone, God bless.